May mga hinahin po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin po pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So ayun mga idol, narinig nyo ba yung sinabi ni Congressman Chua na dudurugin daw yung impeachment complaint kapag nakarating na po sa Justice Committee. Hindi po natin alam kung anong ibig sabihin niya na dudurugin. Dudurugin ba yung complaint o dudurugin si VP Sara? Kaya mataling haga po yung sinabi niya. Medyo naguguluhan ako doon. Sana dudurugin yung complaint para maging maayos na po ang lahat at makapagtrabaho na po ang lahat. Hindi yung talagang pinagdikdikan yun na may kasalanan si VP Sara. Kaya yan po ang pakinggan po natin mga idol sa hearing nila. Pakinggan nyo po ito si Castro. Napakaraming reklamo. Let's go mga idol, panoorin natin. Ni Vice President as siya yung nakalagay po Mr. Chair sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po Mr. Chair natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Madam, ikaw ang sisihin sa nambugbog ng mga member mo doon sa Midjula, binugbog yung polis, ikaw ang sisihin. Kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President. Ikaw ang managot sa nambugbog ng polis sa Midjula. So yun lang Mr. Chair yung gusto ko maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap kasi wala silang band. Siya pala yung pasimuno dyan sa investigasyon ni VP Sara. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At pananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong may mga hinahin po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin po pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. Dudulugin. So, paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suggestion na doon po Nadulas si ano? Congressman Chua, dudurugin na rin yung impeachment. Ibig sabihin, tatanggalin na yun. Salita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin. Dudurugin na yung impeachment. Patungkol po dito. So ibig sabihin, hindi na-approve, dudurugin na daw. Minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP na hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-ibig. Dudurugin ang impeachment, dudurugin na raw. Ibig sabihin, hindi na matutuloy. Nadulas si Congressman Chua, dudurugin na raw. Good government and accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung siwalat no, tungkol dito sa confidential fund. Siya pala yung pasimuno. Hindi po ako na kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin. Ito pala yung pasimuno sa lahat. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved, di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612. Nadamay pa kami. Kaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Raul Manuel. Ay, nagamit ng maayos yan. Mga kakampi mo yan. Sa ating mga estudyante. Kayo yung mga pasimuno sa bugbugan sa Midjula. Pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yun po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lang. Kalaban ni Pangulong Duterte yan eh. Na gawin. We can recommend the filing of cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Kasi mangot daw. Mga ahensya. Kasi mangot to. At sa hanin naman. Kasi mangot na. Meron po silang jago kung tawagin po yan. Or yung kasi mangot na. Marshal. Kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. So yun mga idol, nalalaman po natin na si Congressman Castro po talaga ang pasimuno dyan sa investigasyon sa OBP budget, sa DepEd. Kaya ginawa niya dahil galit na galit po yan siya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Galit na galit po yan siya. Kaya si VP Sara po ang pinagbuntungan niya. Gusto niyang makaganti kaya hinahanapan niya ng buta si VP Sara. Pero galit na galit po yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya gumawa po ng paraan yan para mapabagsak ang mga Duterte. Tapos idadamay pa niya taong bayan daw ang gusto na gawin nila yan. Anong taong bayan? Galit nga ang mga taong bayan sa ginagawa niyo eh. Kayo dapat imbestigahan dahil yung rally sa Midjula, bugbugan ng mga pulis at may video po doon na binubugbog yung pulis. Magulo po yung rally nyo at nabubugbog kayo ng pulis.
Kayo dapat ang iimbestigahan doon at kakasuhan. Hindi kagaya doon sa EDSA Shrine na napaka-peaceful yung rally. Yun talaga ang totoong rally. Pero ang rally na ginagawa nila, bugbugan po. Ganyan naman po palagi kapag sila ang nagrarally, may mga kumusyon talaga yan sa mga pulis. Kumusyon kasi sanay na yun sila sa rally. Lahat ng mga presidente o napakarami ng presidente dumaan sa Pilipinas, lagi po yan sila nagrarally. Lagi ko po yan sila napapanood sa balita noon. Kahit sinong makaupong presidente, lagi yan sila nagrarally. Kasama pang yan dati si Hontiveros. Si Senator Hontiveros. Kasama pang yan lagi yan sa rally-rally nila sa kalsada. Kahit sinong presidente. Ngayon, nakaupo na sa mga posisyon ng mga yan, sila na ang gustong mapabagsak sa gobyerno, kagaya ni VP Sara. Hinihila nila pababa si VP Sara, pero tandaan nyo ang hula. Kunting kimbot na lang, maging kumpleto na po yung hula para kay VP Sara. Kaya, abang-abangan nyo. Baka, pag naging buo na yung hula kay VP Sara, tago na kayo. Sigurado, babalikan kayo nun. Hindi kayo papalampasin nun sa ginagawa nyo sa kanya. Pinagbibintangan nyo na magnanakaw. Kaya ayun mga idol. Kanina ko lang nalaman na ito pala si Castro yung pasimuno dyan sa investigasyon. Siguro, nagamit o ginamit ng iba din dyan. Kasi alam naman nila na si Castro galit na galit sa mga Duterte. Kaya siguro ginamit nila si Castro para siya yung magdidikdik sa mga Duterte. Hindi po natin alam. Pero yung sabi ni Congressman Chua na dudurugin yung impeachment complaint kapag nakarating sa Justice Committee, malamang dudurugin yung complaint dahil sinabi na rin niya na wala na pong time para sa impeachment complaint ni VP Sara o para sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil mag-i-eleksyon na po at magbabakasyon na rin po. Magpapasko na. Tapos next year mag-eleksyon na ay marami dyan ang magpapa-elect o tatakbo ulit sa eleksyon. Guys, si Chua tatakbo ulit nga ng pagka congressman Mga senador, maraming senador din. Kaya busy na po sa pangangampanya yan. Kaya wala na po talagang time yan para sa impeachment. Pero ang sabi ni Chua na wala na raw time. Saka may sinabi talaga siya, nadulas siya doon na dudurugin yung impeachment complaint kapag makarating na po sa Justice Committee. So yun lang mga idol ang binabalita ko sa inyo ngayon. Nanood ako sa TV kanina. Kaya kung bago lang po kayo sa channel ko at maka Duterte kayo, Solid Duterte, pakisubscribe naman po mga idol para dumami tayo dito sa channel ko. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayo mga idol.